Eto ba, yung mga dinadala niyo? Sila ba? Oh, si Binoy, oh, parang ano 'to, eh, si Binoy nakaupo yan, eh. Si PRRD tatakbo ba ng senador si PRRD? Kasi ang nakikita ko dito, in other way around mga kababayan. Ano po, si Digong allows na, 'no? Wala na in a way na nakikita naman natin na medyo ano na, mahina na yung power ni Digong. Reverse, shout out sa'yo, 'no? Mahina na yung power. Ang nakaupo diyan, si Bongo, si Bato, oh, halos lahat pala pa yang apat na yan nakaupo, pero tatlo re-electionist, mga kababayan. At si Binoy yung number one senator, mga bossing. So nakikita ko dito, 'no, kung etong apat tatakbo, magre-re-elect yan, tatlo na yan. Tapos si PRRD. Baliktad na. Yun na yung nakikita ko. Kasi ngayon may power si Binoy, ano po, at kumbaga iniisip nila malakas pa din ang hatak ni Binoy kasi nag-number one, eh, mga bossing. So sa tingin niyo po etong apat, mananalo pagdating po ng eleksyon? Tolentino, isa-isahin natin, ha? Isa-isahin natin. Kalma muna tayo. Uminit tayo kay Morales, eh. Kung ako, gagamitin niyo sa inyong mga politika, yang sana niyo, galit, 'no? Binoy, ayan. So parang itinataas ni Binoy yung kanilang kamay na eto, kandidato natin ito. Ano? Tolentino, isa-isahin natin. Alam ng taong bayan at ramdam ng taong bayan, ano po, yung paglipat niya, eh dahil pag-iwas sa PDP laban, na walang laban. Ano po? So, kung ikaw, isang kakandidato, tapos alam mo na yung grupong kinaaaniban mo, eh pabagsak, pababa, iiwas ka dun. Ano po? Iiwas ka. Punta ako doon sa malakas. Partido Federal ng Pilipinas. Pag-iwas, nandun. Oh, ayos. Pasok na ako dito. Malakas ito. Kaso, yung tao, hindi ko sinasabing mahina yung mga tao dati at yung ngayon, ha. Kaso, masyado lang pong naging focus na din ang tao ngayon, no, sa politika. Inaanalisa na po ang bawat politiko, mga bossing. 'Di ba? Inaanalisa na po ang mga politiko ngayon. Dahil talaga siguro sa haba ng panahon, eh nabibiktima pa din tayo nitong mga ito, no? So ngayon, mga kababayan, Tolentino halata ng taong bayan na lumipat sa Partido Federal, tapos kung sakaling manalo, sabi ng mga comment section, eh, ako 'pag nanalo ito, babalik din ito agad dun, 'di ba? Kagaya na lang po nung mga iba, nagulat tayo biglang, biglang nagsibalentungan na. Pagka panalo, ano na, kalaban na ng pangulo bigla. Puwedeng gano'n yung mangyari, mga bossing, 'di ba? Kaya medyo questionable kung may ibubuga. Siguro iboboto ng mga DDS, pero yung mga nakakaalam kung ano yung estilo diyan sa politika, eh, medyo malabo. Bongo! Ay naku, Bongo. Hanggang ngayon hindi pa din matunog yung pangalan mo. Ikaw na ang pinaka-top, spender diyaan sa Facebook. 3 buwan, 3 milyon. Hindi pa din namin masyadong narinig yung pangalan mo. Oh, nagkalat na yung mga tarpaulin mo sa kalsada, hindi pa din. Ang dami mo ng binate na ingat po kayo. Wala pa din. Ano po, mukhang ano, sir, mas masarap yata magpahinga muna. Siguro after 3 years o 4 years, simula ngayong araw na ito, 'pag ipinahinga mo 'yan, baka medyo mabura-bura pa sa isip ng taong bayan. Ano po? Pangatlo, Senator Bato de la Rosa. Isa pa din ito. Ayan, kakasunog lang nung kanyang pangalan sa sarili niyang bakod sa Senado. Oh, nakita ng taong bayan, ramdam ng taong bayan,
na yung ginawang hearing, eh, hindi niya alam kung ano gagawin niya, paikot-ikot, hindi alam kung paano tapusin, eh. O talagang ayaw munang tapusin dahil meron pang taong hindi lumalabas na gusto niyang palabasin, ano, na gusto niyang palabasin. So, kay Bato lalong lumabo, pinakamalabo si Bato de la Rosa, mga kababayan. Bakit? Ito, ilang beses ko nang inulit ito, mga kababayan, pero ulitin pa din natin. Ano po, loyalista, imposible iboto 'to si Tobats. Government supporters, imposible iboto si Tobats. Mga kakamping, lalong-lalo na, imposible iboto si Tobats. Mga DDS na lang ang pag-asa ni Tobats. Kaso ang isinisigaw ni Maharlika, Bato, wala na kaming tiwala sa iyo. Tapos yung 16,000 na nanonood kay Maharlika, wag nang iboto si Bato. Ayaw na din ng DDS kay Bato. Kaya naman po, mga kababayan, yung padapa ang laban na lumipat na ang partido. Yung PDP laban, pagtanggol. Eh kaya ganun po yung naging desisyon ni Bato de la Rosa, bla 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 bla. Dahil po sa amin. Sagip. Siguro, ang pinaka nakikita na lang nilang may pumapalag-palag pa eh si Bato de la Rosa. Tapos nanganganib pa po, mga bossing. Siguro mawawalan o mauubusan ng ano yan, ng makakaupo ang PDP laban. O pang-apat, PRRD, sasabihin ko pa ba? Kailangan ba natin sa Senado yung paiba-iba ang statement? Mapagtatawanan tayo ng sambayan ng Pilipino nun. Mapagtatawanan tayo ng ano nun, ng labas ng bansa nun, mga bossing. Sasabihin sabi ni Senador Digong, eh may adik daw tayong presidente. Kinabukasan, sabi ni hindi pwede yung palaro-laro ng ganun lang doon. Tapos sabay sabi ng mga DDS, naglalaro ng chess ang Grandmaster. Sabi, hindi ba matatapos yung paglalaro ng chess ng Grandmaster? Ano daw yun? Kumbaga, strategy, mga kababayan. Di ba? Strategy. Tapos biglang, alam nyo na yun, kahit siguro gaano kataas, hindi mo sinama si Ipe. Nakakalimutan yata ni Binoy si Ipe. Ang pinakamalakas, sumigaw, mga basher, mategi na kayo, walang iba kung di si Ipe. Di ba wala na si Tolentino sa PDP? Wala na. Pero ramdam natin kung ano yung strategy niyan. Di ba? Na Pilipinas si Boss Mark, nakikita niya mga tarp ni Bongo. Opo. Ingat po kayo sa biyahe. Ganyan. Ganito kayo sa biyahe, ganyan. Di ba? Kalat eh. At least na ipopromote natin yung mga pinapakalat, 'di ba?